For today's topic, totoong relasyon ni Kalingap Edu at Viviancé. Kalingap Rab, may malaking ebidensya. Pero bago po ang lahat, mega love shoutout sa ating mga listeners, viewers, and subscribers saan mang sulok ng mundo. Kamusta po kayo mga kalingap, lalo na po sa ating mga kababayang OFW. At kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, huwag ka nang mahiyang mag-subscribe, like, share, and comment. Huwag mo na rin kalimutang i-click ang notification bell nang sa ganon ay updated ka sa aking mga paparating na video. At syempre, ang palagi ko pong binabanggit sa inyo, patuloy po nating suportahan si Kalingap Rab at ang ating ama ng kalingap, si Kuya Val Santos Matubang. Kung maaari po ay no-skip ads nang sa ganon ay mas marami pa tayong malingap na nangangailangan. At konting paunawa, kung maaari ay tapusin muna ang kabuuang video nang sa ganon ay akma ang ating mga komento. So yun mga kalingap, dumako na tayo sa ating pag-uusapan. At ito pong ibabalita ko sa inyo ay sobrang ikakatuwa ng mga solid EDC supporters. Mismong si Kalingap Rab at Ma'am Jack na ang nagsabi kung ano talaga ang totoong status ng EDC. At syempre, alam naman nating lahat na lagi magkasama itong si Kalingap Rab at ang EDC. Sa lagi ba naman nilang magkasama ay kahit kilos at galaw ay mababasa mo na kung ano yung kinikilos ng isang tao. Siguro dahil matagal na rin nila itong napapansin, hindi lang si Kalingap Rab, syempre kahit yung ating ibang mga kalingap ay napapansin yun, wala lang nagsasalita. Pero ngayon nga ay nagsalita, nagbahagi si Kalingap Rab ng kaunting pahapyaw tungkol sa EDC. At isa itong malaking revelasyon at ikakatuwa ng EDC supporters. So yun mga kalingap, hindi ito fake news or gawa-gawa lang. Mismong si Kalingap Rab na ang nagsabi na ang EDC daw po ay mag-MU. MU, mutual understanding. Pareho silang nagkakaintindihan or nagkakaunawaan. Kumbaga po, alam nila pareho na may feeling sila sa isa't isa pero walang commitment. Sa madaling sabi ay walang label. At yun nga po ang nahahalata ni Kalingap Rab sa EDC. Kumbaga matagal na rin siguro po nga napapansin na talagang may something sa dalawang ito. So para po sa ating mga supporters, mga nag-aabang, ay good news yun. Alam naman nating lahat na wala tayong ibang gusto kundi ang magkatuluyan yung dalawa, magka-developan. Pero sa tamang panahon, 17 pa lang naman si Viviancé at next year ay nasa legal age na siya. Kumbaga po ay siguro pwede na pagdating ng 20 years old nito nga si Viviancé ay pwede na mag-propose ito nga si Papa Edge, no? After 5 years ay pwede na sila nga magpakasal. At wala naman tayong nakikitang problema doon basta pagdating ng araw ay stable na sila, ayos na ang mga sarili, nagawa na yung mga dapat gawin sa pamilya, ay pwede na sila nga mag-settle down. At ayon nga po kay Kalingap Rab, doon pa lang sa paghatid sundo ni Papa Edge kay Viviancé ay effort na yun. Kumbaga po ay matik na. Syempre po as a woman, di ba? Alam po yan ng mga babae na pag nag-effort ang lalaki sa paghatid, pagsundo ay doon natin na makikita kung gaano tayo ka-importante or kahalaga doon sa isang lalaki. Sabi nga ni Kalingap Rab, doon pa lang sa paghatid sundo na napakalayo-layo ay obvious na, matik na. So kahit sino naman pong babae, bigyan ng time and effort ay talagang mahuhulog. Ayon nga po kay Kalingap Rab ay maghintay daw itong si Kalingap Edu ng 5 taon pa bago niya ito pakasalan. Kaya mga kalingap, kung saan man sila dadalhin ng tadhana ay patuloy po natin silang suportahan. Hindi lang po ang EDC, syempre ang Danjoy, ang Jom Carl. Hanggang dito na lang po muna ang aking update. See you in my next video. Bye!